Ako po si John Abraham Cruz, isa sa mga pioneer ng KKBJL Poblacion. Nagsimula tayong maglingkod sa Panginoon mula pagkabata. Natutong tumugtog at naging part ng music team. Sa kasalukuyan, isa po tayo sa mga tribe group leaders ng church at ang current head ng Kingdom Living Ministry. Bilang isang pioneer, maraming beses ko na pong naranasan yung mga kapwa ko yung EBI na unti-unting nawawala. Sa katunayan, hindi ko rin po masasabi na isa ako sa mga matatatag at committed talaga. Actually, malaking bahagi po sa early days ko po ng KKB na may tinuturing po ang mga kapatid dito or pamilya. Sila po yung naging dahilan kung bakit nagstay ako dito. And nung nakikita ko po silang unti-unting nawala, nasaktan po ako talaga ng grabe. Dumating din po ako sa punto na munti ko nang talikuran ng lahat para lang po masave yung relationship na meron po ako sa kanila. Maraming beses ko din pong naging tanong sa Panginoon, bakit ako nang mababaw yung pananampalataya? Bakit ako isa sa mga natira dito sa JL Poblacion? Pero sa katagalan po ng aking paglilingkod, habang lumalalim po ako sa Diyos, natutunan kong hindi tumingin sa tao, kundi maglingkod lamang sa Kanya. Hanggang sa dumating ulit yung pagkakataon na sinubok ang aking pananampalataya. Natandaan ko pa noon, talagang asang-asa ako na lalabas yung nanay ko sa ospital. Talagang pinagpe-pray ko yung parang ilang months yun eh. Hanggang sa dumating yung masakit na nangyari nga, namatay yung nanay ko. Nung una parang sinasabi ko sa sarili ko kaya ko to. Talagang pinipilit ko na lang na kimkimin yung lahat. Wala akong sinasabihan na nahihirapan na ako. Hanggang sa dumating na ako sa buhay ko na nagkapatong-patong yung lahat eh. Lahat ng struggles ko, hindi lang sa pamilya ko. Diba, pati yung sa bahay, yung pag-aalaga ko kay lolo din. Tapos may mga taong pumapasok sa buhay ko na hindi naman dapat. And yun, sa katagalan nga, may time na dinadaan ko na lang din lahat sa galit. Siguro, ang pinaka hindi ko makakalimutan nun, hindi lang ako sa tao galit eh. Alam mo yun, pati yung Diyos na damay sa hinanakit na meron ako. Nung time na yun, umiyak pa ako sa Lord nun. Talagang buong buo pa rin pag-asa ko nun. Tipong, alam mo yun, yung kahit namatay na yung nanay ko, pero andun pa rin na alam kong kaya niyang buhayin si mama. Lord, yung best friend mo nga, nabuhay mo eh. Yung nanay ko, alam kong kayang-kaya mo rin. Kaya, after nun, yung buong pag-asa na yun, bigla na lang nawala to the point na sinisi ko yung Diyos talaga na ilang taon kaming naglingkod, nagpakahirap ni mama para sa'yo. Pero within that day din po, parang kumilos yung Panginoon sa buhay ko. Kumbaga, may isang natatandaan ko pa nun dati, may isa siyang kanta na binigay sa akin dati. Kung may mga nakakaalam man sa atin, yung I'm Forever Yours ng Planet Shaker. Memorable sa akin nakakanta nun yung 1,000 days cannot compare to one day in your courts. Ayun yung parang sinabi ko sa Panginoon natin na walang silbi yung 1,000 days na paulit-ulit kong kasama yung Diyos. Ayun yung mama ko pala, to the one day na makasama ko ang Panginoon. Kumbaga yun yung part talaga na nagpabangon sa akin. Yun din yung panibagong dahilan kung bakit yung Panginoon pinaglilingkuran kong muli ngayon. Na-realize ko rin kasi mali yung nasabi ko sa Panginoon. Nanalangin ako, sabi ko sa Lord, ngayon Lord, pasensya na sa mga nasabi ko. Ngayon babawi ako para sa'yo. Hanggang sa yun, nagbigay yung way yung Lord sa akin sa buhay ko. Although nag-struggle sa una na makabangon ulit. Pero andito ko rin ako na papatuloy sa ministry niya. Thank you sa Lord talaga. Ilan po sa mga verses na nagtawid sa akin sa aking mga bagay sa buhay. Dalawa po, John 16 verse 22. So with you, now is your time of grief, but I will see you again and you will rejoice. And no one will take away your joy. And sabi nga rin po sa dulo ng John 16, verse 33, I have told you these things, so that in me, you may have peace.
In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Bali, yun po yung mga binigay sa akin ng Lord nung time na nakikita po ko para lumakas po ako. And to the point din po na hanggang ngayon po, ginagamit ko pa rin po to para sa as a life verse sa mga life verse ko. Kumbaga, sinasabi po sa akin ng Lord na talagang mag-i-struggle man ako in a long run talaga, andun pa rin yung eternal joy na pinaka naghihintay sa dulo ko. Kaya ayun din po siguro sa personal goal ko po. Kung syempre lumalim pa rin po sa pananampalataya sa ating Diyos, and ano man po yung leading niya, nawa po ay masunod ko pa rin even though na hindi ko pa po alam yung mga nangyayari, like si Father Abraham po na dumating po sa point na yung uncharted territory niya, which is yung pangako po ng Lord, pero still andun pa rin po na kahit hindi niya alam yung mga bagay-bagay na nakapaligid sa kanya, still pinangako ito ng Lord sa kanya, still andito pa rin siya kahit naghintay siya ng napakatagal. And siguro po one thing na tinuro sa akin din ng Lord na hanggang ngayon tinuturo niya pa rin sa akin is mahalin ko siya over dun sa mga pangako na kaya niyang ibigay para sa akin. Kaya ngayon lang din po siguro to be bolder and stronger din po is to love Jesus more and more. Kasi po siguro mahina pa rin ako hanggang ngayon, pero yung Diyos ko ay talagang hindi nagbabago. Kung strong sa dati hanggang ngayon, kayang-kaya niya pa rin po kung dalhin hanggang dulo.